Magandang umaga. Mother Tongue Based Multilingual Education na tayo. MTB, MLA 1, Quarter 2, Week 8 at Part 2 tayo ngayon. Alamin natin sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na nakatutukoy ng sanhi o bunga ng mga pangyayari sa kwentong napakinggan at nakatutukoy ang suliranin at solusyon sa kwentong binasa. Ngayon, magbalik-aral tayo muli mga bata. Basahin ang hanay na may salita at hanapin ang panghalip. Katulad ng pinag-aralan natin dati, meron na tayong halimbawa sa una. Rosas, paso, sila. Sila ang panghalip. Number 2, baro, tayo, silya. Kayo, pagong, pitaka. Payong, ikaw, relo. Karetela, kuneho, ako. Ano ang inyong sagot? Ayan, tama ba? Parehas ba tayo? Very good mga bata. Mahusay. At ngayon, pakinggan nating mabuti ang babasahin kong kwento. Makinig ng mabuti, sina Mina at Roma. Sina Mina at Roma ay kambal na magkapatid, ngunit magkaiba ng ugali. Si Mina ay masipag, si Roma ay tamad. Paggising sa umaga, nililigpit ni Mina ang kanyang pinaghigaan, kaya laging malinis ang kanyang kwarto. Nagsisipilyo siya pagkatapos kumain, kaya matibay ang kanyang mga ngipin. Si Roma naman ay may maruming kwarto dahil hindi siya naglilinis. May sira siyang ngipin dahil hindi siya nagsisipilyo. Tamad siyang gumawa ng takdang aralin, kaya siya ay bumabagsak. Okay, nakinig ba kayo mga bata? Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa napakinggang kwento. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1, sino ang kambal na magkapatid sa kwento? A. Nina at Roma. B. Mina at Roma. C. Tina at Cora. Tama. B. Mina at Roma. Ikalawa, sino ang masipag sa magkapatid? A. Roma. B. Mina. C. Wala. A. Roma. Very good. Next, ano ang bunga ng pagliligpit ni Mina sa kanyang pinaghigaan? A. Laging marumi ang kanyang kwarto. B. Laging malinis ang kanyang kwarto. C. Laging makalat ang kanyang kwarto. Ano ang sagot? B. Very good. Next, ano ang sanhi ng pagbagsak ni Roma? A. Tamad siyang gumawa ng takdang aralin. B. Masipag siyang gumawa ng takdang aralin. C. Masipag siyang gumawa ng takdang aralin. Ano ang sagot? A. Mga bata, mabuhusay. Next, at huli. Sino ang dapat tularan sa dalawa? A. Si Mina dahil siya ay masipag. B. Si Roma dahil siya ay tamad. C. Silang dalawa dahil magkapareho sila. Ano ang inyong sagot? A. Si Mina dahil siya ay masipag. Good job. Very good mga bata. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng sanhi at bunga? Narinig niyo na ba yun? Ang sanhi ay pagbibigay ng dahilan o pinagmulan ng mga pangyayari. Sanhi. Ang bunga naman ay resulta o kinalabasan ng mga pangyayari. Doon sa kwento natin, mayroong mga sanhi at bunga doon. Okay, sige, magbibigay ako ng iba pang halimbawa. Sitwasyon, ito yung sitwasyon natin. Si Jerome ay nilagnat sapagkat sumama siyang maligo sa ulan. O ngayon, ano ang sanhi? Si Jerome ay sumamang maligo sa ulan. Ano naging bunga? Si Jerome ay nilagnat. Naku! Okay, ito pa mga iba pang halimbawa. O ngayon, ito ang sanhi. Nagkaroon ng nakakahawang sakit na coronavirus sa Pilipinas.
Ano kaya magiging bunga? Nagsuot ng face mask at face shield ang mga tao. Tama, di ba? Next. Ito ang sanhi. Maraming kinain na tsokolate ang bata. Ano kaya magiging bunga? Sige nga. Tama. Sumakit ang ngipin niya. Okay, next. Sanhi. Nagtatanim ng mga halaman. Ano kaya magiging bunga? Magandang kapaligiran. Very good. Next, baliktarin naman natin. Ito ang bunga. Nagkaroon ng pagguho ng lupa at pagbaha. Ano kaya ang sanhi? Tama. Nagputol ng mga puno. Kaya nagkaroon ng pagguho at ng lupa at pagbaha. Ngayon, subukan naman natin ngayon kayo sa lungguhitan ng ang sanhi ng bawat sitwasyon. Ito, ang sanggol ay umiiyak sapagkat siya'y nagugutom. Nasaan ang sanhi dyan? Sige nga. Tama, siya'y nagugutom. Next, nakabili siya ng malaking bahay nung manalo siya sa loto. Ano kaya ang sanhi? Manalo siya sa loto. Next, tingnan naman natin ang bunga doon sa mga binanggit natin kanina. Ang sanggol ay umiiyak, ang bunga. Sapagkat siya'y nagugutom, sanggol ang umiiyak, yan ang bunga. Next, yung susunod. Nagpatayo siya ng nakabili siya ng malaking bahay. Yun ang bunga. Nung manalo siya sa loto, nakabili siya ng malaking bahay. Good job! Ngayon mga bata ay tukuyin naman natin ang suliranin at solusyon. Iba naman to, suliranin at solusyon. Ano naman ang pagkakaiba ng mga ito? Ano ba ang suliranin? Ito ay anumang bagay na kailangan lutasin o solusyonan. Tinatawag rin itong problema o pagsubok. Ano ba ang solusyon? Lunas o sagot sa suliranin o problema. Ito ay ang paglutas o pag-aayos ng problema. Okay, halimbawa ngayon, mabigat ang pasok ng taong ito sa mga Pilipino dahil sa magkakasunod na suliranin o problemang kinakaharap natin. Nariyan ang pagputok ng Bulkang Taal, lindol sa iba't ibang bahagi, panig ng bansa, pandemyang COVID-19, at ang magkakasunod na bagyong nagdulot ng matinding pinsala at pagbaha sa maraming lalawigan. Tunay na sinusubok ang katatagan ng mga Pinoy. Ngayon mga bata, mahalagang malinang ng isang batang kagaya mo ang kasanayan sa pagbibigay ng sarili o maaaring solusyon sa mga suliranin na obserbahan sa paligid. Nang sa gayon ay masasanay ka at magiging matatag ka kung humaharap ka man sa matinding suliranin o dagok ng buhay na hinaharap. Sa pagbibigay ng solusyon sa suliranin na obserbahan, dapat na alamin natin ang ugat ng suliranin. Ikalawa, isipin ang maaaring maging solusyon. Ikatlo, isipin ang taong makakatulong sa paglutas ng suliranin. Ikaapat, isipin ang maaaring kalabasan o kahinatnan. Okay. Matinding pagbaha. Meron tayong mga halimbawa dito. Ang suliranin natin. Matinding pagbaha ang naranasan ng sa Marikina, Rizal, Cagayan at iba pang lugar dahil sa nagdaang bagyo. Ano ngayon ang solusyon?
Huwag putulin ng mga puno sa kagubatan dahil napipigil nito ang pagbaha. Okay? Naintindihan ba? Next, ang suliranin. Mataas ang presyo ng mga gulay gaya ng kamatis at sibuyas ngayon. Ano ang solusyon natin? Magtanim ng mga gulay gaya ng kamatis, sibuyas at iba pang halaman sa mga bakuran o sa paso upang makatipid sa mga gastusin. Okay, isa pang suliranin natin. Dumarami ang nakakahawang sakit na COVID-19. Anong solusyon? Iwasan ang lumabas ng bahay at laging maghugas ng kamay. Tama ba? Okay, tandaan natin, ang sanhi ay pagbibigay ng dahilan o pinagmulan ng mga pangyayari. Ang bunga naman ay resulta o kinalabasan ng mga pangyayari. Ang suliranin ay tinatawag din problema o pagsubok. Ang solusyon ay lunas o sagot sa suliranin o problema. Lagi nating tandaan mga bata, kung walang sanhi, wala ding magiging bunga. At ang bawat suliranin ay may katumbas na solusyon. Ngayon, para sa ating pagtataya, pag-ugnayin natin sanhi at bunga ng mga pangyayari sa kwentong sina Mina at Roma. Isulat ang titik ng tamang sagot. Sige mga bata, basahin at sagutan. Sulat ang titik ng tamang sagot. Okay. Ito pa isa. Makinig ng mabuti sa babasahing kwento. Tukuyin ang suliranin sa kwento at ang solusyon nito. Iguhit ang tala kung ang pangungusap ay suliranin sa kwento at iguhit ang araw kung ang pangungusap ay solusyon sa suliranin. Gawin ito sa kwaderno. Basahin niyo mga bata. Okay, ayan. Ano kaya yan? Kinalagan ni Nick si Bantay sa pagkakatali at ayaw tumigil ni Bantay sa pagtahol. Okay, lagyan ng star at araw. Ngayon, ito yung mga sagot natin. Maging tapat tayo sa sagot mga bata, ha? Okay. Sa ating karagdagang gawain, kahunan ng bunga at salungguhitan ng sanhi ng bawat sitwasyon. Number 1, nag-away ang magkapatid dahil nag-aagawan sila sa laruan. Number 2, pinalo niya ang ipis at ito'y namatay. Number 3, nalunod si Van dahil hindi siya marunong lumangoy. Number 4, maraming basura sa daan kaya bumaha ang kanilang lugar. At number 5, natuwa ang guro sa pagtulong ni Dan sa kanyang kamag-aral. Sagutan niyo to mga bata sa inyong yellow notebook. Okay, paalam na mga bata. Hanggang sa muling pagkikita natin sa Mother Tongue. Paalam!